Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 magtatabako sa Bagao, Cagayan nakatanggap ng financial assistance mula sa excise tax share ng lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Pakabuklan asang agasutok patapulo katin ng magmulmulat iti tabako iti ili ti Bagao Cagayan tinakaawat ti financial assistance manipod iti tobacco excise tax share ti munisipalidad. Iti panangidaulo ti lokal na gobyerno na isayang ka ti panangibunong iti nasao at tulong kadwada ti National Tobacco Administration when NTA ken ti mangidadaulo iti Bagao Tobacco Producers Farmers Association. Kadagiti nasurok sang agasot at tobacco farmers dumanon iti 85 tinakaawat para iti tawon 2022 kabayatan na 110 farmers para iti tawon 2023. Iti panangiwaras iti dayti atulong kadagiti kwalipikado at tobacco farmers masupsuportaran ti pagbiaganda kan maparparang iPad industriya ti tabako iti nasao nga ili. Sigon iti NTA may salaeng ti ili ti Bagao kadagiti 10 ang munisipalidad kan syudad iti Cagayan nga agtultuloy iti produksyon ti tabako nga adan pakabuklan upat gasot 55 nga ektarya. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Lokal na pamahalaan ng Benguet patuloy na pinagtitibay ang HIV response nito. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Mas pinabilag pa iti panagtignay iti gobyerno probinsyal iti Benguet kontra iti sexually transmitted diseases, particular iti human immunodeficiency virus wenno HIV. Inyo na unay digiti opisyal iti Benguet asan nga agbutang nagati umiling agpa-screen para iti HIV, gapota da iti libre nga testing ken treatment services iti probinsya, ken naingat nga protektado iti personal nga impormasyon nagati agpates iti sidong iti data privacy law. Daytoy kat may basar iti provincial ordinance number 2026-392 amang pabilag iti response program iti probinsya para ti sexually transmitted infections HIV ken AIDS. Sigon kani board member Lady Charmaine Molintas Likigan, saan nga may aplikar iti contract tracing para ti panakabigbig dagiti persons living with HIV kas iti COVID-19 gapo iti confidentiality law ang mangsalaknib iti personal nga impormasyon nagiti pasyente. Nupay kasla kinunana nga pagrebangan ti gobyerno nga ipakamo ti publiko anak nakasagana daang mangted iti tulong kan suporta ken awisan nagiti maseknan nga agnumar karigiti health services tapno maala da iti umisong treatment. Kinunamat ni Provincial Health Officer 2 Dr. Melia Razon Dulay masapol ti counseling sakbay ti HIV testing tapno maawatan nagiti pates iti proseso ken iti treatment no agpositibo iti resulta. Inayon nga protektado ti personal nga datos dagiti HIV patients babayan iti data privacy law. Adami treatment services iti Benguet General Hospital agraman nagiti libre nga agas nga gapo iti Department of Health. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac 150 life vest ipinamahagi sa mga mangingisda sa San Andres, Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Kabilugang 150 life vest ang ipinanao sa mga rehistradong parasira sa San Andres, Catanduanes. Ang mga life vest ang gikan sa provincial government kan Catanduanes sa paagi kan PDRRMO asimpig tagama para sa mga parasirang nakaparehistro ngunya na taon. Ginibo ang pananao sa pakikipagtabangan kan Provincial Agricultural Services Office, Municipal Agriculture Office, asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinanginota ng aktibidad kan lokal na gobyerno kan San Andres kaibanan ang Municipal
local agriculturist. Kasabay kang pananao nagkondusir man ang MDRRMO nin halipot na training asin demonstrasyon sa tamang pagsusulot asin paggamit kan life vest como parte kan mga lakdang nganing mapakusog ang seguridad kan mga parasira mantang naglalayag. Gikan sa RP Vira, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 50 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu naging scholar ng TESDA. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Lakip ang mga persons deprived of liberty kon PDL nga anaa sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa Region 7 ang apil sa nakapahimulos sa mga programa sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Malampuson nga nahuman sa 25 ka mga PDL sa Bureau of Jail Management and Penology Lapu-Lapu Male Dormitory ang ilang masonry training isip mga scholar sa TESDA Cebu Province. Gipahigayon ang graduation sa mga PDL dungan sa pag-release sa ilang training support fund allowance. Ang naisgutang mga PDL ang nakahuman sa ilang masonry training sa St. Peregrine Institute ubos sa Special Training for Employment Program sa TESDA. Pinaagi sa maong programa ang mga benepisyaryo nga PDL aduna nay practical skills nga mahimo nilang magamit alang sa ilang pagpangita og panginabuhian og employment opportunities sa higayon nga makabalik na sila sa komunidad. Samtang laing 25 sab ka mga PDL gikan gihapon sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory ang mopaubos sa tile setting and C2 training ubos sa Training for Work Scholarship Program. Ang TESDA Cebu Provincial Office ni pahigayon og Training Induction Program sa dili pa sila magsugod sa ilang training sa ALO TUCP Workers Training Center Foundation Inc. Ang TESDA Cebu padayon sa paghatag og mga oportunidad sa mga PDL pinaagi sa mga skills training aron nga makakuha sab sila og industry relevant skills ug maandam sila sa mga oportunidad sa pagpanrabaho sa higayon nga makabalik sila sa komunidad. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2,600 ml na gatas ng mga nanay na kolekta sa ginawang breastfeeding activity sa Davao City. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Marcel Mamondasalia mula sa Davao. Mukabat sa 2,600 ka milliliters nga gata sa inahan ang nakolekta atol sa breastfeeding activity nga gihimo sa Barangay Katalunan Grande sa Davao City niadtong Agosto 13 ning tuiga. Mitambong sa maong kalihukan ang 40 ka mga inahang nagpasuso nga gitumong sa pag-awhag o pagpaligon sa breastfeeding sa komunidad isip kabahin sa selebrasyon sa Breastfeeding Awareness Month ning bulan sa Agosto. Gihimo sa maong kalihukan ang milk letting din hiniusang nag-amot og breast milk ang mga partisipante. Ang nakolektang gatas gitumong nga makahatag sa mga batang nanginahanglan niini. Gipangunahan sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Katalunan Grande ang kalihukan uban sa DOH Davao, Southern Philippines Medical Center, Human Milk Bank, City Health Office o Philippine Pediatric Society. Pinaagi sa maong mga kalihukan mas napalapad ang kahibalo ug suporta alang sa breastfeeding samtang gipakita usab ang importansya sa malasakit o panagtinabangay sa komunidad alang sa kahimsog sa mga bata. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Mamondasalia mula sa Davao. Tutunguhin naman natin ang Butuan. Pamahalaang palalawigan ng Agusan del Sur naghahanda para mag-host ng Public Relations Society of the Philippines Mindanao Leg Conference. Ang kabang ulat ihahatid man sa atin ni Jocelyn Morano. Kagamhan ng Probinsyal sa Agusan del Sur nangandam pinaagi sa Provincial Public Information Office para mag-host sa Mindanao Leg Conference sa Public Relations Society of the Philippines kun PRSP nga gitakda sa kinalahiang semana sa Oktubre ning tuiga. Kabahin sa pagpangandam, gipahigayon ang planning meeting tinambungan sa mga direktang malambigit sa kalihukan sama na lamang sa Provincial Tourism Office apil mga nagrepresenta sa PRSP. Gipanghisgutan ang mga pagpangandam para sa umalabot nga kalihukan unsay mamahimong malauman ug daghang
uban. Gilauman ang 150 ka mga sumasalmot ka mga provincial, city ug municipal information officers, public relations practitioners ingon man mga estudyante. Ang gitakdang PRSP conference mohatod sa saktong plataporma para mapaambit sa mga partisipante ang ilang best practices sa public information, public relations ug strategic communication ug doon na sila kahigayunan nga magkabinayloay sa kahibalo. Karon pa lang dasig na ang kagamhanang probinsyal para modawat sa nagkadaiyang mga information officers gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Pamahalaang panlunsod ng Marawi handa na sa gaganaping selebrasyon para sa ika-86 na araw ng Marawi. Narito ang kawangulat mula naman kay Malik Mambuay. Mapupunto sa kipangulalanan ko aslasla ko ika-80 na Marawi na Charter Day o di na araw ng Marawi akitaling umako August 19 lamang ko at 23 sa kaya rago na 2026. Kaya aslasla nakapangmuntianon sa Apimbar nga papakaladyan ang makang gugulanaw sa kakilya ko mga pakasalagan at mga ulaw-ulaw mga lokos kaysa sa gusto kapako suruingad. Persan ko amita tari papakaladyan na padun sa colorful float parade, cultural showcase sa vibrant sports tournament so di nakasugay traditional games sa public service exhibits, raffle prizes, adong pon a fun ranon agu grand fireworks sa display. Giya gobyerno sa City Marawi na pupagimitan yan so madaklataw sa kaugupiran ng Silasla ag mamang perkuwa pimbarang ang mga papakaradyanon. Giya po si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.